magandang hapon po. Ay, gabi na pala mga kapatid. Sambayan ng ating kapatid na Regnon, kapatid na Lelet. At sa ating mga kapatid sa dako ng online, medyo mahaba yung oras ko ngayon mga kapatid. Wala kasi ang ating kapatid na David. Basahin ko lang po yung ating aralin. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang mga bagay na mahirap unawain, na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo na baka kung mga iligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama ay mga hulog kayo sa inyong sariling katigaan. Napakaganda po yung paalala ng ating Apostol Pedro na ginawa niyang halimbawa yung mga bagay na isinulat ni Apostol Pablo. Unang-una para sa atin ang unang nagpahinuhod ay ang ating Diyos, di ba? Kung hindi nagpahinuhod ang ating Diyos sa atin, baka walang kaligtasan nangyari sa atin eh. Kaya nga, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yung kanyang anak, nagpahinuhod din eh. Nagtiis ng mga pasakit para sa kaligtasan. At yun din naman yung ipinangaral ni Apostol Pablo, ayon kay Apostol Pedro. Doon siya binigyan ng karunungan sa pamamagitan ng sulat. Kaya yung mga bagay na ito ay dumating sa atin bilang nagsilbing karunungan din. Kaya sa sulat din niya, may mga sulat din, kaya nga ebanghelyo na dinala sinulat ni Apostol Pablo mula sa Roma hanggang Hebreo, nandoon yung mga sulat niya eh. Laman ng ebanghelyo ng ating Panginoon, nandun lahat. Pero may sinabi si Apostol Pedro na merong mga bagay siyang isinulat na hindi naunawaan ng iba. Kaya nga yung iba, nangasingsay. At yung iba na banggit niya rito, kumbaga pinilipit yung ibang mga kasulatan o yung mga salita, doon binigay na halimbawa ni Apostol Pedro na kinakailangan natin pag-ingatan yung mga bagay na ito. Isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, yung sa unang Korinto 4:6, lagi nating nababasa, yung naging halimbawa sila, si Pablo at si Apolos, na wag magsisihigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya yung iba, nasinsay, dahil sumobra, humigit doon sa mga nasusulat, at sabi niya sa payo ni Pablo kay Timoteo, yung bumaling sa katha, sa 2 Timoteo, chapter 4, umpisahan ko na sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisis ng magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng kati ng mga tainga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sariling mga gurong, ayon sa kanilang sariling mga masamang tita, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Doon na umano yun yung katha. Kasi lumagpas na doon sa mga bagay na nasusulat. Kaya yung mga bagay nga, nasulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9, pag binasa nyo yun, hanggang ngayon, ang mga pastor ay gumagawa pa rin na paraan para maigiit yung ganong karapatan. Pero doon din sa chapter 9, iginiit ni Apostol Pablo yung isang malinaw na dahilan na kung bakit may mga ilan na nasinsay doon sa kanyang sulat, laman ng ebanghelyo. Kaya doon tayo pinag-iingat mga kapatid. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kung ano yung gustong ipangaral ng pastor, gagawa siya at kukuha ng salita, pipilipitin yun, maisunod lang doon sa gusto niya. Lalo't higit sa ating panahon, kaya makikita natin, dito tayo pinag-iingat ng mga lingkod ng Diyos, kaya sila sumulat, upang hindi tayo masinsay. Kasi pag hindi natin naunawaan kung ano yung paninindigan ni Pablo, maaring pagka nangaral ang isang pastor, baka maniwala ka. Kasi ang sasabihin ng pastor, lagi yung pabor kung ano ang magiging ikabubuti niya. Pero tinulog siya ni Apostol Pablo yung ganung bagay. Kumbaga, pag inyo naintindihan kung anong paninindigan ni Pablo, doon sa mga sulat niya, simula sa Roma hanggang Hebreo,
mauunawaan nyo kung ano yung gusto niyang ipabatid sa tao. Kaya maraming bagay pang laman dito sa sulat ni Pablo na marami nating matututunan. Siguro yung isang salita na lang sa Thessalonica, yung bagay na binigyan niyang halimbawa. Basahin ko na lang po ng mabilis mga kapatid. Marami sana kaso yung sulat, yung oras wala na. Sa 1.5 na lang po. Kung paano nga aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi sa bawat isa, purin po ang ating Panginoon. Ganoon po sa mga naka-online at sa sambayan ng ating kapatid na Regnon, kapatid na Lelit. Ganda yung pagkakatalakay ni kapatid na Michael. Dito naman ako sa yung pag-iingat, kasi kaya, sa 17, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Yeah. Una sa aral, di ba? At alam po natin na maraming mga bulaan dumarating na guro ngayon, mga ngaral, at ililigaw yung marami. Ganun yung hula, sa itong darating na panahon, huling panahon. At yung sa huling panahon kasi nandiyan yung yung masama na darating sa sanlibutan. At yun, isa pa yun sa nagpapaligaw sa mananampalataya, Tulad ng isang yung saman, di ba, na yung pangangaral niya hindi talaga sa yung talaga yung kaligtasan ng mananampalataya ang kundi hindi pang spiritual kundi pang material na biyaya ang inaano niya, di ba? Alam na natin kung sino yun. Itaas natin yung ating wallet at magkakapera. Puro mga talaga biyaya ang inaano na. Doon talaga natin sa mga bayan, alam na natin yung kasi yung pananampalatayang pinagkalob sa atin, sabi rito sa Pedro 1:9, sabi rito, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya tayo sumasampalataya, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi bagay na pang material dito sa sanglibutan nito. Kaya nga lang maraming umano sa atin, umahadlang yung mga bumabalisa sa ating pagtakbo dito sa mga aral na dumarating sa atin, Pero sa natin, pagkakaalam natin ang katotohanan, siguro na hindi na tayo masisinsay yung mga bagay ito. Katulad ng mga nangyari doon sa mga kamanggagawa ni Apostol Pablo, di ba? Nasinsay dahil sa pamumusong, Iba ay binigay kay Satanas, Kasi inibig nila yung sanglibutan. Isa pa yun sa mga bagay na dumarating sa isang mananampalataya kung hindi mag-iingat, Kasi meron kasing kalaban tayo yung manunukso, yun yung nandadaya sa atin para iligaw tayo, doon sa katotohanan na binigay sa atin, yung itong pananampalatayang pinagtulong sa atin. Kaya nga pinapalayo tayo doon sa mga walang kabuluhang aral ng pasimula ng sanglibutang ito. Yun po, isa yun sa bagay na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Pero alam na natin yan, mga bagay na yan Kaya siguro naman hindi na tayo maliliw sa mga bagay na ito. Isa lang talaga yung mga sa atin, yung ating sarili. Pagka yung ating sarili, na hindi natin ingatan yung ating sarili, maliligaw talaga, madadaya tayo yung mga bagay dito sa sanglibutan. Kasi itong sanglibutan, masama talaga na Masamang masama.
ula talaga yan eh. Dito sa Timoteo. No? Sa 3, sabi rito. Ano pala. Panguling ano na siguro to. Sa 3, no? Ng ikalawang Timoteo. Datapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng mga panganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan datapat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yun, pinapala ito sa mga bagay nito. Panginoon magandang. Purihin ang Diyos at magandang gabi sa pamilya ng ating kapatid na Regnon. At kayo din kay kapatid na Lelet, pamilya mo. At sa bawat isa na nandito sa gabing ito. At sa lahat po na naka-online. Na salamat sa Panginoon dahil yung aralin natin ay talagang patuloy na nagbibigay sa atin ng unawa, no? Ng kaliwanagan. Tunay nga na sa sulat ni mismong si Apostol Pedro ang nagpatotoo na doon sa mga sinulat ni Apostol Pablo, meron talagang mga bagay na mahirap talaga unawain talaga, no? At sabi niya, isinisinsay ng mga walang tiyaga. At sino ba itong mga walang tiyaga ito na isinisinsay? Sinasabi nga, ito yung mga taong lumalakad ng may malayaw. Sinasabi doon kay Judas. Ito yun sinasabi ni Judas. Sabi rito, ang mga ito ang nagsisisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Na ito mga bagay na ito, inihulat na ito talaga. Doon pa man. Kaya nga pag binasa mo itong sulat na ito ni Judas, sa 17, ngunit kayo mga minamalay, alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay, sinabi ng mga apostol. Kasi isinulat na nila yan Nababasa na natin Mayroon tayong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Kagaya na sinasabi kanina, na narinig natin kanina, sa pagkabuhay ng mag-uli, di ba sa Korinto, kine-question ng mga tao doon, yung tungkol sa pagkabuhay ng mag-uli. At yung iba naman, sabi nga, itinitwist yung mga bagay na salita ng Diyos o yung mga aral ng mga apostol. Kaya nga kung wala tayong kaalaman talagang madadala tayo. Kaya lang, alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi naunawaan natin itong mga sulat ng mga apostol. Bakit natin naunawaan ito? Kasi nga dito sa unang Korinto, sa chapter 2 verse 12, ganito ang pagkakasabi diyan. Sabi dito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ito yung kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Kasi kung naunawaan natin kasi bakit, kaisang espiritu tayo ng mga apostol Yung espiritu ang kasama nila, hindi yung espiritu ang kasama natin ngayon, kaya natin nauunawaan yung mga bagay na sinusulat nila. Pero kung hindi, tayo ka-espiritu nun, hindi natin maunawaan. Kagaya na nangyayari sa ilan. Palibasa, ibang espiritu na sa kanila, hindi nila maunawaan talaga yung sulat ng Apostol Pablo. Ginagawa nila ang mga bagay na gusto nila. Hindi yung talagang bagay na gusto ng Diyos. Ayan. Kaya dito sa sulat na ito, sabi ni Apostol Pablo, tama yung sinabi kanina na magsipag-ingat tayo. Kasi sa panahong ito, marami ng manunuya ngayon sa panahong ito. At dito tayo pinag-iingat. No? Maraming manunuya sa panahon natin ngayon na sinasabi nila, yung pagkabuhay, wala na yan, nangyari na yan. Sabi niya gano'n. Di sinasabi nila. At isa pa, sabi nga dito, dala nila, hindi yung talagang salita ng Diyos Kaya narinig mo kanina may parteng kata silang ginagawa para mapaniwala yung tao. Ngayon, kung tao yung walang kaalaman, mapapaniwala ka doon sa katang ginawa nila. Pero kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos, malalaman mo agad na yung ginagawa nila at yung sinasabi nila, kata lang. Kaya nga sabi sa Colossus, sa chapter 2, sa chapter 3, ang talata Colossus,
Sabi rito, sa chapter 2 verse 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumiyag sa pamamagitan ng mga kanyang filosofiya. Kaya mahirap ngayon. Alam natin ngayon, merong isang samahan ngayon na talagang hindi naniniwala sa pagkabuhay. Hindi sila naniniwala na meron talagang bagong langit at bagong lupa. Di ba? Meron tanyag na ngayon yan. Hindi na tapos na eh. Kabay na NC. Sino ba? Sunod. Maraming salamat sa atin na Oliver. Sunod naman kapatid na Emma. Magandang gabi sa Panginoon. Purin siya. Magandang gabi sa kapatiran, lalong-lalo na sa sambayan ni kapatid na Regnon at kapatid na Lelet. Sa ating pag-aaral, sa ating mga talakayan na pagbabagian ng mga kapatid, sabi nga, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masasama ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. No? Talagang mayroon mga nangahuhulog eh. Ngayon kung ating pag-aaralan, no? Alam naman natin na itong si Apostol Pedro, makikita natin na sa pasimula pa lang ng kanyang binanggit sa dito sa chapter 1, ito na yung kanyang pagpapaalala. Sabi rito sa chapter 1 verse 11, verse 12. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Sabi niya, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan na sa inyo. Bagamat nalalaman natin, no, patuloy niya pa rin ipinaalala yung mga, parang ganito yung nangyayari sa atin eh. Marami tayong mga bagay, pero marami pa rin pagpapaalala. No? Yung sa gantong pag-aaral natin, lagi nating minsan nababanggit na paulit-ulit yung ating pag-aaral. Pero sa paulit-ulit na pag-aaral, marami pa rin tayong natututunan at napupulot. Kaya kung makikita natin, doon sa mga, yung sinasabi ni Apostol Pedro na doon sa mga masasama na magkakaroon ng mga turo ng mga kamalian, marami yan eh. Si kapatid na Ola, marami itong yung malalaman tungkol niya sa mga bagay na isa sa mga trending ngayon, 'di ba, si Luka-Luka. Di ba? Trending na trending. Kita mo, tingnan natin mga kapatid, no? Napakasama na ng katangian niya. Ang dami pang sumusuporta. Umihingi pa sa ngayon, humihingi pa ng tulong. Siya pa magdedemanda, no? Makikita natin sila yung mga magkakasama sa isang reliyon. Sila yung mga nagkakagatan, no? Sila yung mga nagsisiraan, no? Ganun yung kapanahunan natin sa ngayon. Nung araw pa man, may mga bagay ng mali na. Pansinin lang natin mga kapatid, yung mga mali sa, halimbawa sa mga negosyante. Kita mo yung Ginebra San Miguel, 'di ba? Si San Miguel daw nasa taas. Tapos yung Diablo ayun yung inaapakan pag nakatayo. Pero pagka binaligtad mo daw, iniinom mo na, nasa ibabaw na yung Diablo. Ganun yung mga doon pa lang makikita mo na yung mga katangian ng mga taong sanlibutan. Doon pinag-iingat yung mga lingkod ng ating Panginoon, no? Kasi nasa kalagayan tayo ng pagtitiyaga, mga kapatid, no? Kaya doon sa ating pagtitiyaga, pagsisikap, no? Doon tayo pinaalalahanan ni Apostol Pedro na mag-ingat. Kasi maraming mga masasama na hanggang ngayon magtuturo pa rin ng kamalian. Ang nakakalungkot lang, minsan yung inaakala nating matibay na, minsan napapunta pa rin sa iba eh. No? Ayun yung mga bagay na ikinalulungkot natin dahil, yung bang hindi makapagtiyaga doon sa mga bagay na dinadanas ng isang mananampalataya. Pero salamat sa Panginoon dahil sa atin na naririto, lagi natin sinasabi, wag lang natin alisin yung pagsisikap. Mapapagtagumpayan natin yung sinasabing paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon. At magandang gabi sa mga naka-online.
Magandang gabi, puri ng Panginoon sa sambayan ng ating kapatid na tita at kapatid na Elmer. Dito kayo lahat. Nagwisan nyo lahat sa online. So, sa ating pag-aaral na binabanggit ni Apostol Pedro, no, na sinasabing ginigising ko yung pag-iisip ninyo sa pamamagitan ng mga pagpapaalala. Sabi niya gano'n. Na binanggit niya, binanggit niya rin dito, yung isa sa pagpapaalala niya na doon sa mga sulat ni Apostol Pablo, meron doon na hindi maunawaan ng ilan na nagsisinsay. Ang isa doon sa makita natin, alam natin kasaysayan ni Pablo, di ba? Kung bakit inusig niya yung mga Kristiyano noon. Dahil na sabi niya, nililapastanganan yung kautusan. Di ba? Ngayon, yung ipinangaral niya naman yung bagong katwiran ng Diyos, yung pananampalataya sa ating pinapaliwanag niya, bukod sa katwiran, sa kautusan, mayroong ipinapaliwanag siyang bagong katwiran sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya na hindi kayo aariing ganap doon sa kautusan. No, kaya nga siya inahanting. Kaya pinapaliwanag niya, hanggang ngayon, hindi yung isa-isa, hindi maipaliwanag eh. Yung mga humahawak doon sa kautusan na sinasabi nila na kahit kudlit o tuldok dyan, hindi mawala yung kautusan, yung mga utos dyan, hindi mawala. Kaya binanggit niya, dun sa Hebreo, babasa lang po no, sa chapter, okay na sa chapter 7, na ngayon sa 11, kung may kasakdalan nga sa pamagitan ng pagkakasagdote ng mga Levita, sabi niya, kung meron, dapat wala nang hihirangin na isa pang saserdote. Kaya binabagit niya, dito sa 12, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan palitan naman ang kautusan. Yun ang binabagit niya na sinasabi niya na niluma na ng panahon. Kung wala itong kakulungan, itong kautusan, sinasabi niya, dapat hindi na humanap pa ng pangalawa. Ito yung pinapaliwanag niya sa mga Hebreo eh. Kaya pinag-uusig siya eh. Diba? Hinahunting siya ng mga Hebreo na kanyang pinapaliwanag na hanggang ngayon hindi maunawaan. Nang dumating ating Panginoong Jesucristo, hindi maunawaan ng mga saserdote, ng mga Hebreo ng mga Hudyo. Doon sa kautusan na binabanggit niya na niluma na meron ng bagong katwiran ng Diyos. Yun ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Doon sa chapter 3 ng Roma. Kaya inulit niya ulit sa chapter 8 ng Hebreo, doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Dapat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So sinasabi niya, ito yung bago. Ito yung bagong tipan ng Diyos. Hindi na yung luma, yung kautusan na sinasabi niya na hindi kayo aariing ganap dyan. Na walang aariing ganap na pinalawanan dyan sa Galatia sa chapter 2, sa verse 16 yun eh. So mahaba, no? Basa na po kayo sa 16. Ang isa pa, dun sa isang di maunawaan pa, nung binanggit niya na meron tayong tagapamagitan, ang taong si Kristo. Kaya pinangapangaral nila, taong si Kristo, kasi binanggit ni Apostol Pablo eh. Taong si Kristo eh. At doon sa Gawa, chapter 13, chapter 13, so verse, ulitin ko lang sa 38, 37 muna. Dapat yaong binuhay na mag-uli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Walang pinabanggit si Kristo, di ba? 38. Kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid na sa pamagitan ng taong ito, binanggit niyo na naman. Sa pamagitan ng taong ito, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. O di ba tao? Kaya nga, sa katotohanan ng magpapahayag, hindi nila maunawaan to. Gayong ipinalawa, hindi naman nagkulang sa Apostol Pablo no? Sa Pilipos, di ba? Aliwanag Pilipos, chapter 2. Sa kanyang pagpapahayag, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pinaliwanag niya naman eh. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. Pinaliwanag niya naman, hindi naman siya kulang sa pagpapaliwanag na binabanggit niya yung taong ito na hindi nakaranas sa kabulukan. Binanggit niya rin sa Pilipos na ito'y nakitulad sa tao. Kaya hindi siya tao.
na ipinaliwanag sa ilang mga talata sa 1 ni Apostol Juan na siya naparitong nasa laman. Isa yan sa mga bagay na hindi maipaliwanag na maayos ukol sa pagkakilala. Kaya nga sabi ko doon sa atin yung pagkakilala, yung biyaya, pagkakilala kay Kristo, dapat sumagana na sumagana rin. Ilan pa, magandang gabi, purihin ng Panginoon. Kapatid na Floyd. Purihin ng Diyos, magandang gabi sa bawat isa, sambayan ng ating mga kapatid sa dakong ito. At salamat sa bawat isa narito, sa kapatid natin online. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Sa pag-aaral natin, napakaganda ng mga pag-aaral at mga pagbabahagi. Marahil dito lang po ako doon sa sinasabi ni Apostol Pedro na ayon sa sabi rito, sinusulatan kayo. Na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinusulatan kayo. Sabi ni Apostol Pedro. Na yung sulat ni Pablo, yun din, sabi niya, sinusulatan din kayo. Ibig sabihin, si Pedro, sumusulat siya, dun din sa sinulatan din ni Pablo. Sino ba yun? Sino ba yung mga sinulatang ito? Basahin po natin dito sa 2 Pedro. Dito sa 1. Si Simon Pedro na alipin ni Apostol at Apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Yung sinusulatan pala nila rito, na sinulatan din ni Pablo, yung mga nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran. Bagamat hindi natin nakasama pisikal ang ating mga kapatid na apostol, pero yung sinasabi niya ritong nagsipagkamit na mahalagang pananampalataya sa katuwiran, nakuha natin yon. Nakuha natin yon. Ibig sabihin, nasundan natin yon. Kaya isa rin tayo sa sinusulatan ng ating mga apostol. Na sinabi rin sa kanyang sulat, yung mga nagsipagkamit ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran. Kasi hindi lahat nakakapagkamit. Kasi hindi nila nasundan yung sinusulat ng ating mga apostol Kaya nga may sulat siya na kahinat kami na mangaral na iba sa aming ebanghelyo, maitakwel. Kasi hindi nga lahat nakasunod. Kaya sinusulatan niya rito yung mga nagsipagkamit ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran. Ano ba yun? Yung sinasabi rito sa Roma sa 3, ito sa 21, dadapot ngayon bukod sa kautusan, ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisampalataya. Yung tumanggap ng katuwiran sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito sa 25 na siya'y inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sila pala yon na hindi na pinansin ng Diyos yung kasalanang nagawa sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. So, sa ating pananampalataya kay Kristo, yung mahalagang natanggap natin, hindi na pinansin yun. Yung mga kasalanang yaon. Na kung saan sinasabi rito, mga minamahal, nalalaman ninyo ng una ng bagay na ito, magsipag-ingat kayo. Baka mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama. Kasi nga, nahugasan na kayo doon. Tumanggap kayo ng katuwirang mahalaga, nahugasan na kayo doon, mag-ingat kayo doon. Na kung saan, ang sabi rito, mahulog kayo sa iyong sariling katyagaan. Ang katyagaan, sabi ron sa aklat ng Roma, ang sa katyagaan ay ang pag-asa. Kapag tsatsaga ka, may pag-asa ka ron andun yung pag-asa. Pero hindi ang mahulog dun sa pag-asa. Ngayon, ang sabi rito, mangyayari yon kapag sabi rito, naligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama. Hindi lang yung aral na napapainggan mo, pwede ka doon mahulog. Pwede ka rin mahulog doon sa mga makapangyarihan tao dito. Na minsan nahihikayat ka na hindi mo alam
putik na yun eh. Naikayat ka na nagagawaan ka ng tilamsik ng putik na nagpapatuloy ka. Bakit? Bakit? Kasi meron kang nais sa yun yung yun yung sinasabi ko na yun yung magpapahamak sa pananampalataya. Yung meron ka nang nandiyan, no? Hindi ka makontento dahil meron ka pang ninanais na iba. Patay ka diyan. Delikado ka diyan. Purihin ng Diyos, maganda, wala oras, ikamatang gabi. Kayo po ay dadako na sa huling magpapahayag. Kapatid na Guillermo. Dito na. Dito na lang daw. Tama na yung kapatid ha. Gagamit ako ng cellphone. Malabo talaga ang sige. Okay. Dito sa pag-aaral natin sa gabi, ngayong gabi sa inyong lahat na kapatid. Sa online, magandang gabi. Sambayan ng nawalang kapatid na tita, kapatid na Elmer. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. Itong pag-aaral natin dito, kung babasahin natin, yung Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 1 hanggang 7. Pakibasa na lang na kapatid. Makikita natin dito yung kung ano yung layunin ni Apostol Pedro dito. Ganito po ang pagkakasulat. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 1 to 7. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo upang maaalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na tinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong. Pakita natin yan. Sa pagpahayag ni Apostol Pedro dyan, sa una at ikalawang sulat niya, ginigising tayo upang tayo ay yung mag-ingat. Ingatan natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos. Ginigising sa salita, o pwedeng maniwala ka rin sa kanilang sinasabi. Lalo na yung sa ikalawang Korinto, chapter 9, talagang inaan nila doon na may karapatan talaga. Pwedeng gawin yun. Yung ano na yon na sila ay tumanggap ng mga kaloob na ganun. Hindi nila, ay sa ngayon, ang nakikita natin ngayon doon sa mga bagay na ganun, talagang hindi na yun ang layunin nila, yung may pangaral ng Ebanghelyo kundi yung kumita Maliwanag ngayon. Kasi meron akong isang pastor na nakausap doon sa Tagaytay noon. Hindi siya pumayag kung hindi kompleto yung bahay niya. May bahay siya, sagot yung tubig, sagot yung kuryente, sagot yung bigas, lahat. Talagang kitang-kita ang na talagang ginagatasan talaga yung mga miyembro doon. Kaya sa atin, pinag-iingat tayo diyan sa mga bagay. Ngayon, sabi rito, magdadagdag tayo ng kaunti doon sa verse 15 na sinasabi dito. Nabasa kapatid, medyo talagang hirap ang magbasa. At inyong ariin na ang pagpapahinhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating Sa 3:9, sinasabi ro na hindi mapagpaliban yung Panginoon doon sa kanyang pangako tungkol doon sa kanyang pagparito. Hindi mapagpaliban ng Panginoon kundi talagang ibig niya na
talagang binibigyan din niya na ayaw niya na mayroong mapahamak. Kung maaari, sabi nga niya sa unang Timoteo 2:4, na siya ang may ibig, na yung lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayon, ganon. At dito pa rin sa sa Ecclesiastes, sa 8:11 ng Ecclesiastes, sinasabi rin doon na yung hatol sa masamang gawa hindi isinasagawa kaagad. Kasi nga, kung isinagawa agad yan, maalaala natin yung awit 130 ng awit na sinasabi doon, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng lahat ng aming mga kasamaan, sinong tatayo? Walang makakatayo sa atin eh. Kung tatandaan lahat ng Panginoon yun, kung hindi siya nagpahinuod, na hindi niya tiningnan yung ating mga nakaraang kasalanan, yung ating nakaraang mga kasamaan, dahil nga doon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo makakatayo ng ganito ngayon. Wala tayo rito. Kung hindi inano ng Panginoon, kung tinandaan niya yung lahat ng ginagawang kasamaan natin. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Kung tinandaan niya, kung ng Diyos yan. Isa pa, doon sa Roma, 2:4 ng Roma, kasi mababasahin din kapatid na 2:4 ng Roma. Hariin natin na yung pagpapahinahod, pagtitiis ng Panginoon ay pagliligtas. Ganito po ang pagkakasulat sa 2:4 ng Roma. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yan. Yung kabutihan ng Panginoon, yung pagpapahinuhod ng Panginoon, yun yung umaakay sa atin para yung ating mga dating pagkatao, yung ating dating mga gawa na ayon sa laman, maiwanan na natin yon, mapagsisihan natin yon at manumbalik tayo sa Panginoon. Kasi yun ang layunin ng ating Apostol Pedro doon sa paghahayag nitong sulat na ito, na kung paano nagpahinuhod yung ating Panginoon, sinusulatan tayo doon sa mga bagay na yon na alam natin na ang layunin noon ay sa ating ikabubuti, sa ating ikaliligtas, hindi doon sa ating ikapapahamak. Ano pa, sabi pa rito dito sa 16, ang sabi naman niya rito sa 16, sabi niya dito, 3:16 ng 2 Pedro, Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Isang halimbawa dyan, yung nasa 2:5 ng unang Timoteo rin, ay kita natin doon, na iyon ang binubuhay ngayon ng isang kapisanan, malaking kapisanan, na si Kristo ay tao. Kaya kung babasahin natin yan, makikita natin doon na mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, yung taong si Jesucristo. Binibigyan din nila paulit-ulit, taong si Jesucristo. Kaya napakabigat kung doon tayo maniniwala sa ganung hindi natin saliksik ang banal na kasulatan na alam natin na si Kristo ay naparito na nasa sa laman. Pero hindi sinasabing siya'y tao, nasa laman. Kasi laman ang tinuturuan, laman ang binibigyang halimbawa niya. Kaya siya'y naparitong nasa laman. At yung mga nagsasabi na si Kristo ay tao, ito yung binabanggit dito sa unang wana, ito yung mga antikristo. Ito yung mga antikristo. Laban, ibig sabihin, pag anti, laban ito kay Kristo. At tayo, hindi naman tayo doon kabilang. Tayo ay, kumbaga sa pro-Kristo tayo. Tayo ay naniniwala doon sa ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Ano pa ang masasabi natin dito? Sabagay napakahaba na yung pagpapahayag kanina ng mga kapatiran. Sa Roma 8:19, sabi pa rin dito, kapatid.
sa 17 po. 8:19. 8:19 namin. Mm. Roma. Roma. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 8, parang mali yata. 29 po. 19. 19, sorry. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Kailan ba mahahayag yung mga anak ng Diyos? Yun ang hinihintay ng mga tunay na mananampalataya eh. Yung pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Kailan mahahayag yan? Yun ang hinihintay natin. Sabi dito sa unang Korinto, chapter 15, sa 24 hanggang 28, may maano tayo dyan. Kung bakit Kung magkagay darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. yan, yung pagkahayag ng lahat ng yung pagkahayag ng mga anak ng Diyos, dadating yan pagka isinuko na ng ating Panginoong Jesucristo yung kaharian sa Ama. Kasi sa ngayon, si Kristo ay maghahari muna bago na pagka napasuko na niyan lahat yung mga kaaway. Yun ding ating Panginoong Jesucristo, yung anak din, susuko rin sa Ama ito upang ang yung Ama ay siyang maging lahat sa lahat. Ibig sabihin, siyang makapangyarihan sa lahat. Isusuko rin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi niya na talagang ito yung mga kamalian ng aral ng iba na si Kristo at yung Ama iisa lang, parehas lang. At ito ay isa rin sa inililiko ng mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Inililiko nila na kung gaya nung may nakausap akong isa, yung Espiritu, yun din daw yung Ama. At yung si Kristo, yun din ang iisa lang yun. Yun din yung ang Ama, yung Anak at yung Espiritu, isa lang yun. Pero sa atin, alam natin na sila'y nagkakaisa, pero hindi sila'y isang persona. Iba, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mas dakila yung Ama kaysa sa akin. At yung Espiritu, sabi naman sa Hebreo chapter 1, ito yung mga sinusugo para doon sa mga magmamana ng kaligtasan. At sino yung mga magmamana ng kaligtasan na yun? Tayong mga sumusunod doon sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Yung sumasampalataya doon sa katotohanan na nasa atin. Binanggit yata doon sa unang Pedro. Dahil doon sa katotohanan, pinatitibay tayo doon sa katotohanan na nasa sa atin. Pinatitibay tayo dyan. Kaya tayo inaaralan, kaya tayo sinusulatan. Kasi pag yung katotohanan na nasa atin ay hindi matibay, hindi natin pinanghawakan yan, doon tayo pwedeng madaya. Doon tayo pwedeng madaya. Ibig sabihin nun, nagkulang tayo sa kaalaman. Alam natin yung Usayas 4:6 na ang bayan ay nadaya, napahawak, napariwara dahil nga doon sa kakulangan ng kaalaman. Pag doon tayo nagkulang, kaya yung paalaala sa atin na lagi tayong magbasa, magsaliksik ng banal na kasulatan, dapat nakatanim sa puso't isip natin yan. Kaya hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko. Kung minsan ako sinasaway ng misis ko, patay mo nga yung ilaw, hindi ako makatulog eh. Kasi hanggang hindi ko nakikita yung gusto kong hinahanap ko sa banal na kasulatan, minsan hindi ako makatulog. Pinipilit kong hanapin yun. Yung mga talatang yun. Ay kung minsan, itong misis ko naman, pagka maliwag, hindi naman makatulog. Kaya patayin mo na nga yan. Papatayin ko yan, pero mamaya-maya pagtulog niya sa babuhayin ko ulit yung ilaw. Hahanapin ko ulit yun.
Ganun na nangyayari sa aming mag-asawa. Kung minsan, pag hindi na ako makatesto sa tabi niya na ba, binubuhay ko, nalabas ako doon sa sopa. Doon ako natutulog, doon ako nahihiga. Kung marami pa tayong dapat tatalakayin dito. Sabi pa rito kung itutuloy-tuloy natin yung basa natin sa unang Korinto chapter 15 hanggang sa 58, kasi napakahaba kapatid eh. Kung tatalakayin natin lahat yan, ibibigyan diin ko na lang ito doon sa 58, na sabi roon, sumagana tayo. Doon sa 1558, sabi diyan. Ganito po ang pagkakasulat. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Walang kabuluhan yung gawa natin sa Panginoon. Itong ginagawa natin ito, nakatala sa aklat yan. Aklat ng Panginoon, nakatala yan. Alam ng Panginoon kung sino absent ngayon. Alam ng Panginoon kung sinong hindi nakikinig ngayon. Alam yan. Hindi tayo makakapag... Alam nyo, pasensya lang kayo dahil ako diretso akong magsalita. Yun ang isang diferensya sa akin. Hindi ko makontrol yung ano. Hindi ako ba makapagpaligoy-ligoy ng mga salita na ano. Ang nangyayari sa akin, pag hindi salita ako direct to the point. Hindi ako makapagpaligoy-ligoy. Sabihin mo kapatid, pag kami ano na. Ngayon, dito sa sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 15 hanggang 18, may advice naman dito si Apostol Pablo. Kasi ito ay Tesalonica, sulat ito ni Apostol Pablo naman. Unang Tesalonica, chapter 4, 15 to 18. Ganito po ang pagkakasulat. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayay tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay, yan. Ito yung hinihintay natin, ang pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Dito na yung mahahayag eh. Kapag dumating na itong panahon na ito, na tayo ay mabuhay na yung mga nakatutulog, kasi sa Panginoon, yung mga namatay nang nasa Panginoon, hindi tinuturing ng Panginoon na patay yan. Natutulog lang yan sa Kanya, sa Panginoon. Natutulog yan. Pag binuhay, unang bubuhayin yan, yung mga yan. At yung madatngang buhay, magsasama yan upang salubungin sa hangin ang Panginoon at sa gayon, anong sabi doon kapatid? Sa lahat, sa Panginoon tayo. Sabi po, Sa 18 na lang. 18. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sa 17 po, kung magkagay tayong nangabubuhay na nakatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayong magpakilan. Doon, yun na. Ang hinihintay natin na yung pagkahayag ng mga anak ng Diyos, diyan na yung mahahayag. Pagka kasama tayo doon sa sasalubong sa ating Panginoon sa Kristo, ibig sabihin tayo ay nagtagumpay bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay nagtagumpay. Ngayon, kung hindi kayo kasama, hindi kasama doon, yun ang malaking, doon na nga yung pagngalit ng mga ngipin. Kasi sa Matthew, may binabanggit doon, sa 7:21 ng Matthew na merong
magsasabi doon na, Panginoon, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit, di ba kumain kami, nakasalo mo. Ay, sasabihin ng Panginoon doon, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng kasamaan. So bakit? Nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, pero bakit nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala? Yun ang masakit. Meron ba? Sige, medyo mahaba yung aralin natin. Ngayon, pwede tayong bigay sa ating MC yung para yung gustong may linawin, pwedeng magkalinawan tayo sa pamagitan ng banal na kasulatan. Maraming salamat kapatid na Guillermo. Tayo po ay dadako na sa oras ng pagtatanong at paglilinaw. Tawagin ko ang ating kapatid na Arnold na may gustong linawin. Dito ka na lang. Kasi sabi kanina, yung normal na ngayon ang paggawa ng masama. Ang totoo naman yun. Mayroong ikinakasal lalaki sa lalaki, sa guwating nun naghalikan pa. Babae sa babae, kinasal. No? Kasi may mga kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay. Yun, no? Pasok yun sa ikamamatay. Ngayon, Kristiyano tayo ngayon. Kasi ito yung uso ngayon. Usong-uso ngayon. Yung tato. Usong-uso. Halimbawa na sa Kristiyano ka na nagpatato ka, ito ba'y kasalanang ikamamatay? Yun lang. Kasi hindi ko lang matandaan sa Deuteronomy talaga. Meron diyang inaano na huwag susugatan yung ating yung balat natin Huwag susugatan Hindi ko lang natandaan kung saan pero binasa ko yan noon, matagal ng panahon. 1928. Pakibasa. Levitico 19. Huwag ninyong kukutlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Yan, maliwanag yan. Na huwag o lalagyan ng tanda. Kung nasa Panginoon ka lang, at pang-umpisa na, ngayon, utang doon, kung ikaw mamatay ka doon. Kasalanan yun, pero sabay na papasok ka ikaw mamatay, sa hindi ka mamatay. Sa ngayon, mahirap nating hatulan yan. Ipaubaya natin sa Panginoon yan kasi ang Panginoon ang nakakaalam yan. Kung yan ba'y ikamamatay, kaya, meron baka meron sumagot. Kapatid na maganda. Yung kasalanang ikamamatay, yung tato, yung nagpatato, Kristiyano na nagpatato pa. Kasi sa Galacia, hindi binanggit yun Doon sa 5:19 hanggang 20, hindi ano yun kaya ang akin doon, sa ganang akin, paubayan natin sa Diyos yun. Yung bagay na yun. Kasi merong mga bagay na ang Diyos ang... Oo, hindi... Isa pa yung babanggitin natin na ito hindi ko rin mapasyahan. May mga nagtanong din sa akin tungkol doon sa mga may hikaw na mga lalaking kabataang minsan dala-dalo pa yung hikaw o kalahating dosena na yata yung hikaw nakabit sa tenga. Yan, hindi rin sa mga Kristiyano, hindi rin ipinahihintulot yan. Hindi rin yan, ibig sabihin, hindi authorized. Oo, na maghikaw. Kasi ang hikaw, nakaano lang yan sa babae. Doon sa mga alipin ng unang panahon, ang palatandaan dyan, nilalagyan nila ng hikaw. Yung mga alipin babae, halimbawa,
Parang, halimbawa, alipin ni Tess, yung ganon. May hikawan ni Tess yan, ng kanyang, kung anong sign yung kanya. Ibig sabihin, alipin yun ni Tess, kaya may hikaw. Ganon, ang kasaysayan ng panahon ng una. Ngayon, sa mga lalaki, sabagay, nung ako'y nasa sa Papua New Guinea, marami rin ako nakita roon na may mga hikaw, kaya lang, hindi sa tenga. Dini sa ilong, nakaganon. May hikaw sa ilong. Kaya hindi natin yun masagot. Kasi doon sa Galacia, kung pagbabatayan natin, yung Galacia 5:19, hindi yun wala yun doon. Kaya lang, bawal yan. Hindi yan, hindi pinahintulutan na gawin niya ng mga Kristiyano, lalo na nung nakaalam na ng katotohanan. Kaya mahirap, hindi ko mahahatulan sa inyo yung mga bagay na yan. Ipaubaya natin sa Diyos yan. Sa atin, kung sa atin naman, yun lang gumagawa niyan, yung hindi pa nakakaunawa niyan Hindi pa nakakaawa niya yung mga bagay na yan Kaya nga tayo, pag may nakikita tayo, matanda man o nakita nating nakahikaw, sinasaway natin. Kahit pa ikaw ay 50 anyos na, pag nakita natin may hikaw, sinasaway natin. Dahil hindi pinahintulot sa atin na ang mga Kristiyano na lalaki maghikaw. Nakauko lang yan doon sa mga babaeng alipin ng araw. May oras pa ba kapatid? Sige. Meron pa akong gusto magtanong. Sige. Kapatid na... Ano? Si kapatid natin